Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po ang Diakonos at ito ang Bible Study number 24. Glory to God po. Ngayong araw ay susubukan nating alamin ang original design and purpose of a man according to the Bible. At kung wala kayong lakad, ako rin po wala. Halika't pag-aralan natin to. Marami sa atin ang basihan ng pagkalalaki ay ang pagkaroon ng makisig at malakas na pangatawan. O di naman kaya pagiging alpha male sa grupo nila. O di naman kaya sa dami ng babae nila. Ganito dinedefine ng mundo or gustong i-define ng mundo ang lalaki ngayon. Ang lalaki ngayon, according sa mundo, kailangan alpha male ka. Yung tipong tinitingala ka ng mga katropa mo, mga kakontemporary mo sa mga na-achieve mo. This is actually a form of pride. Anong achievement, you might ask? This could be financial success, popularity, career, business, or what have you. When a man takes his confidence from anything apart from God, this is pride. In Proverbs 16:18 ang sabi, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. According din po sa James 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ito ang ayaw na ayaw ng Diyos pero gustong-gusto ng mundo. Pagkakaroon ng maraming babae. Aminin man natin o hindi, marami sa atin bumibilib sa lalaking maraming babae. Ganyan din po mindset ko dati. In 1 Corinthians 6:18 it says, flee from sexual immorality. Again, this is a classic example ng ayaw ng Diyos pero bilib na bilib ang mundo. Pagkakaroon ng makisig at machong pangatawan. In 1 Timothy 4:8 it says, for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Actually, hindi naman masama na pangalagaan ang ating katawan. Coming from the perspective na ito ay temple ng Holy Spirit. Pero pag kumuha ka ng confidence sa six-pack mo at hindi na sa Diyos, that's where the problem starts. Again, this is a classic example ng ayaw ng Diyos pero bilib na bilib ang marami. Alamin natin ano ang God's design for man. Kung babasahin natin ang Genesis 1:26-28, we will understand that God created us in His image. Therefore, we must reflect God's character and attributes. Hindi tayo ang mag-glorify kundi si God lang. In Matthew 20:24-28 ang sabi ni Jesus, you've observed how godless rulers throw their weight around. How quickly a little power goes to their heads. It's not going to be that way with you. Whoever wants to be great must become a servant. Whoever wants to be first among you must be your slave. This is what the Son of Man has done. He came to serve and not to be served, and then gave His life in exchange for the many who are held hostage. Sobrang kabaliktaran sa kinabibiliban ng mundo ang sabi ni Jesus, if you want to be great, you must become a servant. Ano daw ang motivation nito? Kasi ganon ang ginawa ni Jesus. Again, balik tayo sa purpose where we are to reflect God's character and attributes. Last verse na po mga kapatid. Ephesians 6:10-18. It says, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers, and over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Notice the verse mga kapatid, napakaganda. Kanino daw tayo dapat kukuha ng lakas? Sa Diyos, hindi sa pride ng ating buhay. Yung naabot ng ating buhay, yung dami ng ating babayon, ng ating lakas. Ang disenyo ng Diyos para sa lalaki ay nakafocus on his spiritual, moral, relational qualities rather than worldly measures. Tulad nga ng sinabi ko kanina, yung pride of life, yung dami ng babae, yung physical strength. A real man, according to God's standard, is characterized by faithfulness, humility, service, and spiritual strength, aligning his life with God's purpose and reflecting His image. Mga kapatid, I encourage you, be a real man. Be a man of God. God bless you mga kapatid. I hope you are blessed. Let's pray po. Ama naming Diyos, tinataas namin sa iyo ang aming mga puso at isipan. Naway gabayan mo kami upang maging tunay na lalaki ayon sa iyong kalooban, na puno ng katapatan, kababaang loob at paglilingkod. Lord, palakasin niyo ang aming spiritual strength upang maging mabuting halimbawa kami sa aming pamilya, komunidad at sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak
upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung loloobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang Gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.